Pag-usapan din natin syempre itong isa pa na kung saan ay talagang karugtong din ng topic na yan. Ito, mga kababayan, itong si Amy Marcos ay sabi ni Sara Duterte, palitan mo na yung pangalan mo na or yung apelyido mong Marcos. Mga kababayan, aba, tuwan-tuwa pa ang gaga. Bukod dun sa kanyang paghalakhak kanina, parang bet na bet niya na palitan na talaga yung yung apelyido niyang Marcos. Mga kababayan, sana, uy, anong nangyari? Ba't lumabo? Ayan, bet na bet niya na kumbaga palitan yung pangalan niya, mga kababayan. Bakit asiwang-asiwa ka na ba sa pangalan o sa apelyedong Marcos? Ito, pakinggan natin mga ka-GP Natics. Talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Diba? Ulitin natin mga ka-GP ha. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Hindi ko na ipakita sa inyo yung part na kung saan, mga kababayan, tanggap niya na gusto niyang palitan yung kanyang apelyido, no? Siguro ipalit na lang natin Duterte na lang. Total, sa Duterte naman siya kumakapit. Oh. Sabi nga ninyo, may maitim na lihim itong si Amy kung bakit ganito kapit na kapit siya sa mga Duterte. Palagay ko, mga kababayan, at bakit parang nandidiri siya sa apelyedong Marcos? Na totally nandidiri sa apelyedong Marcos. Kaya lang ngayon na nakaupo si Pangulo, mga kababayan, parang ayaw niya na masali yung apelyido niya sa Marcos o Romualdez. Eba, kung ayaw mo, pwede mo namang alisin. Pwede mo naman palitan. 'Di ba? May pera ka naman. Kayang-kaya naman kung tutuusin, kung gugustuhin mo. 'Di ba? Huwag mo nang gamitin yung apelyedong Marcos. Huwag mo na ring gamitin yung apelyedong Romualdez. Kasi nagagalit ka, naiinis ka. 'Di ba? Pero sa mga campaign mo, gamit mo si Apo Lakay. Tapos gamit mo itong si First Lady Imelda Marcos. Sana wag na. Kung ayaw mo talaga sa apelyido na yan at parang payag ka na palitan, wag mo nang gamitin yung mga matatanda, lalong-lalo na yung patay. Dahil hindi ka rin naman nila hindi ka rin naman nila bet na maging pangulo. Hindi ka rin naman nila bet na palagay ko, mga kababayan, talagang, di ba ang pinupush na maging pangulo ni Apo Lakay, etong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman si Amy. Yun siguro yung kinaiinis niya dito sa kanyang kapatid. Bakit ikaw na lang palagi? Bakit ikaw na lang? Bakit hindi ako? Ako ang panganay. Ako. Yan ang magandang katanungan doon eh. Bakit nga ba? Ano nga ba ang pinagkaiba ni Amy dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang gustong-gusto ni Apo Lakay na maging future president? 'Di ba? Siguro kayo nang pwedeng magsabi niya, nakikita nyo naman ngayon kung anong klase itong si Amy Marcos. Ano ba yung ginagawa niya? 'Di ba? Imbis na tulungan ang bansa natin, tulungan ang kapatid niya. Mga nagsasabi na ito ay Trojan horse, mga kababayan, hindi ako naniniwala yan. At saka itong style ni Amy Marcos, ito ang style ng tao talaga na namamangka sa dalawang ilog. Bakit kamo? Ayaw mo pala sa kapatid mo eh. Ayaw mo pala sa pamamahala niya. Bakit ka pa nagpa-endorso sa kanya? Bakit pinipilit mo na itaas ang iyong kamay ng iyong kapatid? Di ba nung unang kampanya ng alyansa, nakita natin Pangulong Bongbong Marcos para itaas yung kanyang kamay.
mga kababayan. Kasi kung wala kang tiwala dun sa tao, hindi ka nasasali sa alyansa eh. Kung wala kang tiwala sa kapatid mo, hindi ka na magpapa-endorso. Kung wala kang tiwala sa kapatid mo, hindi ka na magpapataas ng kamay sa kanya. Isa lang ibig sabihin yan. Itong si Amy, mga kababayan, mas matindi sa kanya ang politika kaysa sa pamilya. Mas matindi sa kanya ang hangarin, mga kababayan, na makabalik sa Senado kaysa makipag-ayos sa kanyang kapatid. Yan ang nakikita ko. Hindi sa kanya applicable ang blood is thicker than water. Bakit, GP? Aba, mga kababayan, na kung naalala ninyo yung sagot ni Congressman Sandro Marcos nung panahon na pumirma po sila sa impeachment ni Sara Duterte, di ba ang sabi niya? Bakit sila magtataka? Lolo ko yung sinabihan na papahukay, itatapon sa West Philippine Sea. Tatay ko yung sinabihan na ipapapatay, pupugutan ng ulo. Nanay ko yung sinabihan na ipapapatay. Tsuhing ko yung sinabihan na ipapapatay. Tapos sasabihin nyo, dapat manahimik ako, dapat hindi ako magsalita. Diba? Yun pa lang makikita mo na yung tao ay concerned sa kanyang magulang, concerned sa kanyang tsuhin, diba? Concerned sa kanyang lolo. Pero yung isang tao na inaasahan natin, nare-rest back, magsasalita, wala. Mga kababayan, ampaw ang kanyang pagtatanggol. Meron siya binabanggit na sinabi daw niya na pinigilan daw niya o parang hindi raw siya natuwa, ano? Mga kababayan, yung parang nalungkot ka lang, hindi ka nagsalita. Ibig sabihin, hindi na daw pagpayag yun dun sa mga sinabi ni Sara Duterte. Kalukuhan. Dapat mas maanghang. Dapat mas matapang. Ikaw nga, katapang-tapang mo magpa-hearing dyan. Diba? Nagagawa mo na makipagsagutan. Tapos sa mga Duterte, tiklop ka. Diba? Kay Baste na lang. Ang tanda-tanda mo na. Nung sinabihan ka na manahimik, anong ginawa mo? Diba? Nanahimik ka bigla. Para kang bata na inagawa ng lollipop, nandun ka sa gilid. Wala ka nang masabi, nagtatampo ka o sabihin mo tikom yung bibig mo, parang sinapalan ng ng tali. Oh. Sabi ni Yoli Almario, tama, dapat hindi na makabalik sa Senado si Amy Lacson. Yan mga kababayan, dapat ang gawin natin, wag na natin papasukin, wag na natin pabalikin si Amy Marcos. Dahil isa lang yan sa magiging tinik, isa lang yan sa magiging pabigat kay Pangulong Bongbong Marcos. Alalahanin natin, 3 taon na lang ang Pangulo, mga kababayan. Dapat legacy na ni Pangulong Bongbong Marcos ang gawin niya. 'Di ba? Kung ang mga taong uupo puro maka Duterte pa rin, hindi magtatagumpay, magiging pangit ang legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo ngayon, yung bigas na ipinangako daw di umano, mga kababayan, pero alam naman natin that is an aspiration, di ba? Pero pinipilit pa rin na sirain ng kampo ni Sara Duterte kasi nga nabasag sila doon, kasi nasunog sila. Nakakala nila ay hindi mangyayari yung plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hanap na naman sila ng panibagong narrative. Shoutout din kay Lani Royston. I just wondering what her sons can say about their mother's action. Yung si Borgi, yung mga anak niya, no, mga kababayan. Actually, sa mga anak niya, wala din naman ako masabi diyan kasi hindi, kung ayaw nila magsalita. Pero tama kayo, napapaisip din ako kung ano yung kanilang mga pahayag, no, kung ano kaya ang sasabihin nila. Pero palagay ko mga kababayan, si Amy, when it comes to dun sa kanilang pamilya, sa kanyang mga anak, ay mas masusunod pa rin siya. Kaya yung mga anak niya, tikom na lang ang mga bibig. Kasi I still remember nung nagkaroon ng Tan-Ok Festival na nandoon kami, no? Nandoon kami, pumunta kami sa Tan-Ok Festival. Dati-rati daw, talagang kapag may Tan-Ok Festival sa Ilocos, kumpleto buong pamilya. Amy, pamilya ni PBBM, tapos pamilya din ni nung isa nilang kapatid, tapos yung ampon. Nandoon lahat, kumpleto sila.
Pero nung panahon na eto na, nagbabakbakan na ang mga Duterte at ang Marcos, kumampi naman si Amy sa mga Duterte that time, mga kababayan, nandun na nagsimula yung parang sigalot nila. Even Congressman Sandro Marcos wasn't there, hindi rin siya pumunta, hindi rin pumunta si PBBM. Tapos ang mga salita ni Senadora Amy Marcos noon ay hindi po katanggap-tanggap. Kaya doon, nung Tanok Festival na yun, nagwawala si Mami Peng. Grabe mga kababayan. Hindi natin, sabi ko nga grabe to si Amy. Ang tindi ng kanyang paninira sa kanyang kapatid. Na hindi ko talaga masikmura bilang isang kapatid kung ganyan ang sasabihin sa akin. Natural lang talaga na hindi pupunta. Bakit ka pupunta? Yung anak mo, o si Sandro, o tapos yung kapatid na si PBBM, bakit ka pupunta sa Tanok Festival na yun kung gaganunin ka lang nitong si Amy, di ba? Sabi ni Santiago Javier, Amy, wag na yan iboto, traidor sa kapatid. Londo Lozi, ni minsan hindi tumulong si Amy sa kampanya ni PBBM noong 2022. Actually mga kababayan, napansin ko yan, tinanong na din sa amin yan dati. Bakit kaya ganyan si Amy? Hindi pumupunta sa campaign ng kanyang kapatid. Bakit parang hindi tumutulong? Mga kababayan, simple lang. Isipin ninyo, kasi si Amy, ang bilang panganay, nandun yung pride, nandun yung mataas ang ihi. Sabi nga sa mga Ilocano, tawag dito, yung nakalimutan ko yung terminology, karaykay, nangatot di karaykay, sabi nga sa Ilocano mga kababayan, no? Yun yung nakikita natin dito kay Amy Marcos. Ang gusto niya, siya muna ang mauna na maging presidente, o basta mas mataas yung posisyon niya dito kay PBBM. Parang mauna siya bago si PBBM. Ma-achieve niya muna yung highest position bago yung kanyang kapatid. Yun ang gusto itong si Amy. Parang doon ata sa posisyon ng pagiging presidente, parang hindi sila hindi sila nagkasundo mga kababayan. Although sasabihin ng iba, hindi, di ba? Itong si Amy, siya ang nanghingi ng tulong sa mga Duterte nung panahon na yun. Well, mga kababayan, baka lang yun, mga pakitang bunga lang yun. Kita nyo, siya lang din ang bumuhay sa mga Duterte, di ba? Siya ang nagpakilala sa atin sa mga Duterte. Hindi natin alam kung mga kababayan, kung ano talaga yung nila doon, agenda nila. For sure, alam niya kung ano ang plano ng mga Duterte kay PBBM na sakali hindi nila patatagalin sa pwesto, 'di ba? Ma'am Connie Ratleg, shout out. Hello guys, 251 viewers. Kay Ma'am Brenda Barton, no. Sanson, inggit si Ivy sa kapatid, yan ang traidor sa pamilya nila. Yan. Okay, sabi ni Lani, she have a chance to do it. Why she didn't run then? Mga kababayan, yan ang matinding katanungan, napakagandang katanungan yan. Kasi ganito, palagay ko, kung tatakbo si Amy, tatakbo pa rin si PBBM. At ang mangyayari, mga kababayan, magsasagupa sila. Hindi po makakakuha ng sapat na boto si Amy para manalo. Mapapahiya lang sila. At ang mangyayari kasi ganito, kapag tumakbo ang dalawang Marcos, Amy at PBBM, if ever, mga kababayan, ang mangyayari po dyan ay mahati yung boto. Tapos kung may kalaban na iba, maaring maging dahilan ito ng pagkatalo pa ng mga Marcos. Alam naman natin, kahit si Amy, gusto rin niya na makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. So siguro, sumugal na rin siya, mga kababayan, na pag tumakbo yung kapatid ko, sige, hindi ako tatakbo. Pero mga kababayan, naghahangad yan ng tipong siya ay susundin ng kanyang kapatid. Or naghahangad yan, mga ka-GP Natics, na
palagay nila, kaya nilang paikutin ang kanyang kapatid. Mas matalino sa kanya lang si PBBM. Nakita nyo naman kung paano tumilos yung mama. Nakita naman natin kung paano gumalaw yung mama. At talagang may puso, mga kababayan. Diba? Hindi kagaya ni Amy. Meron ba kayo nabalitaan kay Pangulong Bongbong Marcos na pinabugbog or pinapatay niya? Wala. Pero si Amy may history. 'Di ba? Kay Archimedes. Yun, dinesisyonan nyo ng guard mo, mambubugbog na lang basta-basta ng isang tao na sumigaw mismo doon sa rally. Gagawin yun ng bodyguard mo na bugbugin yung tao na yun without your permission. Pero hindi nga siya umamin na ito ay pinag-utos niya. Pero inamin niya na alam niya na nangyari yung pambubugbog doon sa kanyang doon kay Archimedes. Na binugbog at eventually namatay. Diba? Sabi ni Lani, as what I was hearing, Amy and FL didn't get along. She wants PBBM to do something for her, but PBBM declined it. Okay. Mila Dizon, si Sarah at Amy nagsama yung parehas impaktita kaya itim ang kulay nila. Oo nga no, sayang yung topic na yan, hindi natin na topic nung mga nakaraang araw mga kababayan dahil wala, sobrang busy talaga eh. Ricardo Noel Menyoza, idol, gusto ni Amy siya palagi ang bida, siya ang sikat sa lahat ng mga Marcos. Yan, exactly mga kababayan, gusto niya, di ba? Bida-bida nga eh. ayaw magpatalo, yan yung mga taong kulang sa pansit, kulang sa pansin pala, di ba? Ewan ko ba, bakit may mga kapatid na ganyan? Dapat pag may umaangat, dapat pag mayroong nakapwesto, suportahan. Yun ang pinakamaganda doon. Hindi pwedeng kontrahin mo ng kontrahin yan. Hindi pa niya nakikita, bulag ba siya, mga kababayan? Nagtataka tayo na ang daming ginagawa ng ating presidente ngayon. Diba? Na talagang tinutulungan niya yung mga magsasaka na noon ay hindi naman nakaranas na tulungan ito ng administrasyon ng mga Duterte. Diba? Yung binayaran yung kanilang mga utang sa land bank, hindi yan ginawa ng mga Duterte. Ano pa nga ang sabi ni Digong dati eh? Sabi niya gano'n, mahihirap kayo, PI kayo, maghirap kayo habang buhay, wala akong pakialam, diba? Sabi niya gano'n. Si Pangulo, iba ang kanyang puso, talagang kumikilos, talagang masasabi natin na nagtatrabaho. At ang kanyang pagsisilbi, mga kababayan, ay para sa mga kababayan talaga natin. Hindi para maging sikat o para sumikat o para kilalanin, hindi yun. Ang talagang kanya ay pro-Pilipino talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi ni Odi Lennon, aminin na natin na talagang hindi Marcos si Amy. Well, mga kababayan, sa issue na yan, no, napatunayan naman kasi natin, ewan ko na lang kung may lalabas pa na ibang mga articles or kaya naman ay talagang prueba natin na sabihin ay hindi talaga Marcos si Amy. Kaya lang, kasi kung sasabihin natin na hindi Marcos si Amy, sabihin, kunwari granting mga kababayan na anak siya ni Arsenio Lacson, edi lalabas din na masamang babae si Imelda, diba? So hindi naman maganda yon. At saka nakita rin natin dun sa history na itong si Arsenio Lacson at itong si Apo Lakay dati, di ba magkaibigan sila. At nagkagusto si Arsenio Lacson kay AFL. At ito namang lalaking ito ay talaga naman mahilig sa mga magaganda, di ba? Ito, pero nagsasama na kasi si FL nun, mga kababayan, tapos si Apo Lakay, bago ata sila nagkakilala ni Arsenio Lacson. Jam, shoutout. Jose Beltran, dapat si Sara Mau damputin ng ICC, ibinoto ng tao pero walang ginawa, imbis na tumulong sa pagpapaunlad ng bansa ay paninira at panggugulo ang ginagawa. Well, actually mga kababayan, nabanggit niya rin dyan sa isang video
na kung saan pinaparang inuudyokan siya na sumigaw, na patalisikin si PBBM. Sabi niya, naku, wag natin gagawin yan, baka tayo makasuhan. Sabi niya gano'n. So, mga kababayan, the right way is by due process. Itong impeachment. Yan, kung sa ICC, antayin lang natin, matagal-tagal pa kasi yan eh. Ang alam ko kasi, na co-perpetrators na pwedeng damputin na ng ICC, ang mga susunod dyan ay itong sila Bato de la Rosa. Diba? Ewan ko lang kay Sara Duterte, wala pa naman tayong nauulinigan. Diba? Okay.